Tiniyak ng Department of Agriculture na walang dahilan para magtaas ng presyo ng karneng baboy dahil hindi magkakaproblema sa supply. Saksi, si Tina Panganiban Perez. Sa kabila ng pagkalat ng African swine fever sa ilang probinsya at pagkamatay ng libo-libong baboy, walang nakikitang problema sa supply ng karneng baboy ang kalihim ng Department of Agriculture. Ito kasi ang pangamba ng AGA Party List, lalo na sa Burr months kung saan maraming handaan. Wala naman ako nakikitang perceived shortage. It's farm-based ang lockdown ngayon, hindi naman buong municipality or buong probinsya. Kaya movement of magkakaroon pa rin ng movement. Sabi ni Laurel, wala ring dahilan para tumaas ang presyo ng karne ng baboy at processed meat. No real reason to increase prices. Yeah. Sir, ano pong impact ng ASF sa processed meat industry? Dapat wala. Dapat wala. So same lang din po na no supply shortage and no price increase dapat? Yes. Naglaan ng DA ng 150 million pesos para sa tulong pinansyal sa mga apektadong hog raisers. 4,000 pesos ang ibabayad sa kada biik o maliit na baboy, 8,000 para sa medium-sized at 12,000 para sa malaki. Itinaas na raw ng DA ang bayad para hindi na ipuslit ang mga may sakit na baboy. Inaasahan ng DA na sa susunod na linggo ay naipamahagi na ang unang batch ng 10,000 doses ng bakuna kontra ASF. 350 million pesos ang nakalaang pondo para sa 600,000 doses na libreng ipamimigay ng DA sa mga apektado ng ASF. Sabi ng AGA Party List, kulang ito dahil sa backyard hog raisers pa lang, 6 million na raw ang inaalaga ang baboy. Ang mga backyard raisers hindi ho kaya ang 600 pesos na bakuna kada isang baboy. So, kung atin po ililibre ang ating mga backyard raisers, mangangailangan po tayo ng 3.6 billion pesos na pambili ng bakuna. Para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez, ang inyong saksi. Mga kapuso, sama-sama tayong maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.